Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. From the quiet hours of dawn to the bustling to the global market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers struggle often, eager to engage in the western trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. 4 pesos per kilo. Pagabot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabala nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sabihin, dila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presenta sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock laws and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA
kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapo sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos isa hindi pa sigurado ang kung pila kilo ya so kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga isa pirdi ka pa. Unlike kung may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agresya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabaon has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin nagigadaginalantao nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, makita natin ang ating administration building, court na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makaslansak, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact
ang aton nga mga farmers and traders sa aton stock market. Secondly, ang aton nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang aton livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. So tulad, we're very fortunate na may digital ang kita, and calibrated na weighing scale. Kasi din na mas transparent kung na in terms kilo, makita na di farmer once kilo na sapat, kag mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanakauna gaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So mayroon so far mga transactions, so mga baka na nag-rin dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kananglangan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may show sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, ang mag-issue. So, one-stop shop na kana, hindi na available mismo sa atin. Ang atin yung improvements sa ating livestock market na bulig sa atin yung mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. Sa ating livestock racers, halos ka ng flood yung ginadara dito sa livestock market at mabakal. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan at magkadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, o iba-iba ng mga provinces sa Dakatur, dito para ibigay lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget para sa maintenance ng operation, kag-facilities ng ating livestock market. So, this is why, every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin mag-provide ko batang dyan ka-plantilla na mag-operate o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnel na na-assign dyan and under sa management kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment together kang ng stakeholders, nakakanda kami meetings, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano mag-improve ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees, kami may mga personnel kami nga naka-fill dito, kag sila ang nagapang-issue receive sa payments and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod na mga ruminants, minatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership at also magpa-transfer ng ownership, may ginabayad man. So, ang ownership at transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga
couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the lawn nyo. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, ginaremind din namin ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nag-select kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga feature man yung mga projects. So, ang part ng ato na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why na nag-inform. But part of it, nag-inform na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to invest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include disinfection clearance, animal health care certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So, we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, DEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa mo dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. Yung volume ng transactions natin sa auction market, we are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon municipality or mga tradera. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned
is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CDE, sa MAU, sa mga personnel dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawin, kag anong problema naman niya, daw na tawan mo, ti-action, kag suportado man da. Kung problema, ang amoy ka nga, dapat kaya nga buwan nga, isa pa pirma naman, nagpo-police CPO para sa police, pitlaga may yan ay police ni Gagdor, yan naman, kay para biyahe lang, for the shipment, available, so para okay, ay problema, yun man naman dyan, baka iti ang tao, sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities of the country. Kada sa atin yung mga sulit na sa mga tingin sa ating programa. Kaya kita, tapos ang aton yung partner alin sa DE Information Section, Sir Jan Candelario. Sa imong nga pagpanamyaw, subong nga aga. Aton ng mga listeners, sa aton ng mga followers, sa tanan-tanan ng mga farmers all over Western Visayas, pati man sa aton ng mga fisher folks, sa aton mga agricultural technician, mga farmer leaders, kag aton ng mga agriculturists, municipal agriculturists na nagkalain-lain ng kabanuhanan sa Western Visayas, maayong aga sa aton tanan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Harpia. Kag sa duwa naton ka maambong. Anong day, Sir? Yan ang maambong? Guwapahon kag maanyag. Guwapahon kag maanyag. Nga Regional Technical Directors, Director Carlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Sa mga partners naton sa local government units, no, aton nga mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians naton kag farmer leaders, shout out sa inyo nga tanan, no, along kita. Sir Jan, aton nga topiko subong nga aga, no, balaan naton may towards the end sa aton nga program, no, may isa ka kita ka dinapit nga bisita, no, papuhon man ni Sir Jan, no, kag idol gid sa aton nga mga manog mais, no, kung sabi ko ginakaidlawan sang aton nga mga manguma, no, na binigay lang sa 5th district, no, sa Iloilo, no. Shout out dali kay Samed Tumagaysay sa tanan naton nga mga manog mais sa Batwasan, Batan. Good morning gid sa inyo, no, kag Sir Jan, welcome nato, no, aton nga bisita, no, malayo-layo ang iya ginhalinan aga pa sa bugtaw, Sir Jan, o kay ginpukaw sang tiktilaok sang manok. Ali na, welcome naton sa aton nga program, Sir Idol Ray Hinini. Mayad nga aga ka natin kanan, no? Ang pagkaray ako hindi na disbinta sa ganang pamati mo. Hindi sansan yun nga mga why idea kung anong karay yes. Para maintindihan ninyo, kag hindi ka mo malibak, wala sa ibang nga mangunguma sa mayas magambasa na nga kayaan nga ni Iran, sa sordia going to antique. Pero may ibang parting nga tawag na siyang kayan is palukpok. Diba? Di kung English ya, di Cubs. Cubs. So, para na sa benepisyo sa manong mais sa ibang mga probinsya, kag mga kabanwanan. Thank you again, Sir Idol, no, sa imong panamyaw, no, sa aton yung mga tumalanaw subong aga, no, Sir Idol. Ano naman ang istoryahan naton? Balaan naton, Sir Idol, approaching na ang first clapping, no, ang aton ng mga farmers subong
nag-ready na gid sang ilang nga mga talamnan para nga tamnan sang mais, no? Pag before that kita magtanom Sir Idol sang mais, wala nato may mga preparation kita nga himuon specifically no sa paggagamiton naton nga abono, no? Kag amo gid na ang topiko naton subong nga Sir Idol. Sir James, kay luwas abi sa binhi. Kay nakanotisya naman sanda, ang mga uma natin na may ara kung ano ginapangatag ng mga binhi, kag mga abuno, kag inang ano na kung ginadugang-dugang na mga nakapol-kapol sa mais, miskla sa mais. So, amo na istorya natin subong. Anong tawag siya na, Sir Idol? So, amo ni siya ang sabat, no? Ang ginahimo natin subong, mga apat na mika-cropping mo, lima na kayo subong. Hindi kita madali malipat sa tong epekto sang gira sa diento. Ukraine. Kada siyang sabihin ang presyo sang abono na apektuhan sing dakugid. Okay. Labi ra gid ang urea. Ang urea nag-abot sa ibang nga mga ibang nga provinces kuno, mga banwa nga rayo sa syudad, rayo sa sentro. Ay nagapanoktok sa 3,000. Ibang gani kuno sobra na. Darada di ang presyo ang gasto na sa howling. Okay. So bilang sabat natin sa problema ng tuhaw pati sa mais amo nga mangita kita sa posible mangin bulig substitute o kung ano pagid ang madugang natin sa mais nga malisen o kung mapanubuan mabuhingan ang gasto sang abono kinanglan ng labi na ang urea. Daw maayo inang nga balita, Sir Idol, Sir Jan? Yes, sa aton nga sir nga pag monitor man, pwede mo ba i-elaborate sa aton nga mga listeners ang ini nga mga intervention from our officer? Umpisaan natin bro sa malawig ko ang istorya dyan. Di sarang hindi kay go mga tungasang oras ng pangagad. Supunan tapoy sa sunod, Sir Idol, kundi naman madalas. So, tabo, no? Duro, damdam ang mga meeting, ang ginkanda, no? Pag nagrowa ang mga issue, may na-identify, alin sa national office natin, bisan na gani sa mga office of the President and Secretary sa Agriculture, ang paggamit, no? Sa mga substances, sa mga elements, masabihin makaminos no ang among nga mga tawag nitong biofertilizers. Bio kay buhi nga fertilizer kay bantara microbes o kung mga microorganism na may kapasidad na mag-absorb kang nitrogen, free nitrogen halin sa hangin. Diba? So basically, Sir Idol, ang tagaan natong solusyon ang paggamit no sang nitrogen, no? Nga kinahanglanon sang aton tanom nga mais, no? Specifically ang urea nga abono kay tama ang gilinik mahal. Kag na-highlight na sa James mo, ang urea hindi pareho sa una nga may 750 ka o kulang 1,000, may dyan ka rin nga sa kabang nga urea. Pero natabo pa dyan nga tatlo mo kabang nga urea sa una, isa na lang subong. Ay subong, kabos-kabos pa ang bilis ang tatlo kabag. Okay? So, muna siya, nag-damo mga rekomendasyon, nagpapamangkot mo kita, may search man, gina-search na sa mga YouTube, Facebook, kung ano dyan mga microorganisms, mga substances, ano dyan na pwede magamit. Pwede lang magamit sa mais, no? Kaya ang target natin mais. Naman mais kay mais ato nga programa luwas ka diyan ang mais dalok grabe gid magsuyap ka abono sabi ra gid urea. So halin ka to nag brainstorming may mga istorya nga dapat mag-conduct kita sang techno-demo ang ginatawag na nga Participatory Technology Development in Corn Production. PTD in corn production. So focus kita sa ating region, wala ganing tawa natin yung importansya panay. Kay panay naman ng taas kung dako nga producer sang mais, yellow corn sa atong region. No? So sa din na Sir Idolging kandak ni ina nga mga participatory technology demonstration. Ang una,
batad, nga batad. Kaya dito sa norte, nga parte kay Lilo, dito ang source o kung dako ang production sa yellow corn. So batad, lapit lang sa mga banwas ng Balasan, San Inicio, Concepcion. Baltak mo Biho. So butang balon, nga kung magbiho ka sa isa ka banwa, ang klima, microclimate o kung ang kinanglanon sang mais sa pagtubo, labi ng number one is luwas sa buno ang tawag na doon na rainfall. Butang balon, halos pareho ang rainfall pattern kanyang mga kabanwanan sa norte, Iloilo. So, amo na siya. So, batad. Nagupisa kita dito na second cropping sa nagligat paging na tuwing. That's 2023. Okay. Second cropping. Amo man to pag-igo sa atong sang El Niño diri sa region, di ba? Pilipinas. So, dito, nabatyagaan gimana. Dito, nag-alam kami. Kasi iba, nag-buwinan nila po. Yung palibog bala. Kung paano mo binyagan ang mais dito sa bukid. Importante sila sa idol. May balan nyo si Sir Samib na patubo sa buhok. Katoblo kami ito sa Wibis niya. Kasi mga ako naman ni Ganget niya. So ako dito, no? Nag-imbitar man kita sa mga pila ka seed companies na kada isa sila nag-presentar man sa nila baridad. Nasabihin ko na ma-applyan mo lang sa gamay nga biofertilizer. Mag-perform mo kung mag-hulat ni siya na pareho man nga sa gibutangan mo sa urea. So mayara gid man. Mayara nga ang pagbuhin sa kadamon sang urea nag-aabot sa 40%. Ano ang 40%? Botang balon, kung nagagamit sa 10 kasako ng urea, buhinan sang 40%, buhinan mo sang 4, 6 na lang. Ay kung magkadto na siya sa kwarta, pila ang presyo ang magbili ang urea abing mga butang natin. Round off na lang para mapos sa itong timpo, mahal eh. So 3,000. 3,000 times 6. Apat urea mabuhin. Pila Sir Jan, no? Mildos? 12,000. Wow, 12,000. Sipang 12,000. Kung lagso mo naman sa tubas na, 12,000 mo. Mga isa na nakatunyag ang mais. Botong balon, makasave ikaw 4 kasako nga urea. Worth 12,000 pesos. 12,000 pesos. So, sa Sir Idol, no, amo na ang ginhimo, no, nga gin-eksperimentuhan naton parte na sa aton nga technology demonstration, no, sa aton nga mga cluster areas, no, identified cluster areas aton sa corn. So, napamatud-an, no, kag positibo ang resulta nga pinaagi sa paggamit sang sining nga mga biofertilizer na reduce naton aton nga requirement sa commercial o inorganic nga fertilizer. Sir Jan. Yes, so far, sir, no, kamusta naman ang response sa mga aton mais when we conducted no sang pila ka mga sa participatory naton nga technology demonstration. Nagtambok na sa idol o kung nagtaas sa ila niya ng patubas? Kay nagbuka man siya. Tapos, ang long-term na effect niya siguro, may ara nga gulang, medyo laya ng bungaya, pero ang dahon green yapon. So, muna siyang gusto na nami ito sa idol mo on silage ang laya nga dahon kay na-harvest na nato ng bunga. Green pagyapon ng dahon. Isa na kasi gina-propose ko sa ipakaon sa kanding division. Oo. Nga value adding na siya. Value adding na. Nakatindo pang mais. So, hindi siya kung gining mo man to sa ako sa balay. Oo. Dan mga tinalang tao kung sa mo pa lang na stage 1 hectare mo, makatao ka nimo, maghatag sa imo sang at least 15,000 na kwarta, halin pa lang sa dahon sang mais, nagatindog, ngayon kuha mas babaw, pero ang iyang bunga, pwede yung magulang. Hindi pa magulang. So, ako na siya mga recommend ko ng researchers sa ating research division kay Ma'am Nora Garpa. So, amo na siya subong. Nakita mo naman, hindi lang may ara nga 40%. May ara man sila ganing nagpabinturan man totally, wala na siyang abono gigamit.
Pero nakita ko kay Mayo mo tama mo mali. Wala na sila nagamit sa inorganic, nagbumba na sila, bumbahan na nila sa biofertilizer. Kaya mo ito akong komentar, ning ko isa lang ka problema nato, diyan nitrogenous fertilizer. Tapos yung total nyo totally kuwagit ang tanan na inorganic fertilizer, ang chemical fertilizer, yung by one. Hasta ako daw hindi ko conforme daw. Kaya wala mo. Kasi hindi mo bunga mo. Hindi magbunga. Ito kay ginkuha mo tanan. Pero kaluyan Lord, nagbunga naman siya. Kung may gamay lang nga mga points, mga puntos na dapat i-improve natin. Yes. Ang subject for second trial. Kung i-conduct ato first cropping, sa second cropping, testingan kung ano ang performance niya sa kung first crop, hindi wet season. Ang dry season ng second cropping, so mag-umpisa na siya mga November, pasaka na. So, ako na siya nga, sabihin ko, tirawan na ito, may testingan na ito. Ini. So, but talingon siya, Bel, kung positibo ang response niya sa first naton nga cropping, ang second cropping naton nga pag-testing sini, the validation na finalization na sa aton nga result. So, no. So, kung ano kita ng output. Ano lang epekto niya. Ang patubas, hindi masiling garantiya na sa ginansya. Luwas sabihin nga, hindi na ito hindi natin may pag-consider ang presyo. Ang presyo dawagdan, up and down So, ang ato lang yan ano ang performance mo sa first crop? Sa second crop, nag-click wala. So, amo na siya nga, ang ibang ulo nila, siling. Okay. Pwede na yung mahimo. Nga hindi pwede lang himo o naton. Okay. So, may rekomendasyon, isa si Director Number nga, ang management sa tanong, hindi mo magkumparal ang gamay nga area na kuha ang sample kag ang total na area ang tanuman mo. Halimbawa, sa isang hektarya, nag-sampling lang kita, pila lang ka square meters. Kung square meters, hindi man natin ngambal na daw may pinilian o kung may bias na kasi umpisa pa lang ang mga farmers o ang mga researchers, kundi nga ibutang nato sa malapad-lapad nga area na sabihin ang management mo sa imo kung 5 hektarya pareho lang tanan. Pero kung ang 1 hectare ko mo lang sing gamay ang porsyon na para sa sampling daw hindi sir kami hindi kami komportable nga mag-recommend sa amo na tungkol kay gamay lang area nga mga gin sampulan. Yes. Now, may ang aton nga istorya na subong Sir Jan now, no? Pod kay Sir Idol Ray Nini, no? So, ang aton nga tempo, no? Sa sining episode naton, ginakulang na gid Sir Idol, no? Mula naton sa sunod naton nga pagpangalagad Sir Jan, tagaan naton sang full na gid no nga 30 minutos. O kun isa na gid ko oras, no? Umuson naton ang impormasyon halin kay Sir Idol Ray Nini. Sa subong bitinon naton anay aton nga mga tumalanaw, no? We have been discussing about biofertilizer in application sa aton nga pagtanom sang mais, no, Sir Idol. So sa masunod naton nga pagbalik sa aton nga programa, wala naton na Sir Idol, damo gindi mahidlaw sa imo pero kung mag-consultant kasi sa core na hindi nila sila idlawon sa imo. So mensahe mo Sir Idol sa aton yung mga tumalanaw. Sa program naluhin mo sa mga kabataan ko dyan sa opisina, may ako, no? Nabata ko na sa program na sinanglan pag-inman sa mga binangon, bairong palamantalong. So, sige, arap na ako para sa mais sa Bilong region. Sir Jan, imong parting words no sa aton nga program sa buong adlaw. I hope bisan sa malipot lang at tempo naka-absorb man o nakakuha man sang pila ka mga significant nga mga information, especially ang aton nga mga manugmais all over Western Visayas. Kag bantayan sa masunod pagid nga episode sa aton nga programa kay Sir Idol Ray Nini. Good morning, mayong aga, mayong dayan nga aga sa inyo tanan. Aga gid, no? January 13, 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan.
Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batanaclan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamaan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamaan ko na mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagasto. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay na region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buho. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak at gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyong pong programa ay napakaganda. Mula po sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island.
Hi, hello. Ako po si Rose Ann Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa, yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dina-download sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plants. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APOPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Embracing farming and agriculture is not an easy decision for any individual or even farmers who may have started in their own right tilling the land. Not even the continuous encouragement coming from the agricultural sector and its leaders that there is money in farming could convince the people easily unless they see it by their eyes and touch it by their hands. Given the lack of wider spaces and the appreciation of better technologies through realistic programs and projects, most of the people, and even small-scale farmers, are afraid to consider upscaling their small money to invest or start farming. This is where the value of putting up demonstration farms comes in, as in the case of the Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center, or AAA-DFTC, in Barangay Naluok, Calibo, Aklan. The facility, which used to be the provincial nursery, upscaled into what it is now after its redevelopment in 2018. It opened to the public in 2020. Today, with the help of the provincial government, they were able to establish 4 high-end greenhouses where high-value crops like melon, bell pepper, broccoli, cabbage, cauliflower, and lettuce are planted alternately. The Department of Agriculture, through its High-Value Crop Development Program, provided the center with a rain shelter and screen house along with drums for water impoundment, garden tools, plates, and a cultivator. The center has also ventured into growing Malaysian nuts and chrysanthemum. After a while, the center has produced several high-value vegetables and was able to link with hotels in Boracay. The management of the center is very careful though with their linkages, as they do not want to compete with the farmers who sell their produce in the world-renowned island. Local vegetable retailers are also among their identified clients. The idea of the facility is to become Aklan's demonstration farm, which can provide anybody an idea or inspiration to pursue farming.
Today, it is frequented by local government units for benchmarking and students from around the region. It has also become a tourist destination. The Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center is a government facility which is owned by the provincial government of Aklan. And just like any other government facility, it is dependent on the budget that is allocated by the provincial government. That is why we are not exempt from problems to sustain the operation. Every now and then, we experience problems, and it is better that you have to partner with private organizations. That is why at the Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center, we have reached out to private institutions who have the same goals and objectives. So that is why we have partnered with Seedworks International Incorporated. It is an international seed company. They have provided us with some of the inputs. We also have partnered with the Aklan Training Center or the Aklan Training Institute. It is a government institution that is also involved in agricultural trainings and productions. We have also an existing partnership with the Department of Tourism as an agri-demo farm. And not only that, we also have an existing relation with Tate Feeds, the premier feed company for freshwater fishes. So we do not just maintain greenhouses, we also maintain communal gardens. These are the traditional way of practicing agriculture or producing commodities. That is why for those who would come, they would also have the experience and would be able to witness some innovations that we introduce on communal gardening. With respect to greenhouse, our greenhouses here is not really that technology savvy. What we only have is a greenhouse, a rain shelter, a greenhouse, and we also adopt drip irrigation and hydroponics. These are not really very expensive. This can actually be financed by any person coming, any OFW who would like to retire and would like to go back to Aklan and start a business, especially on agricultural production. The challenge here actually is not on the physical structure. It's on the skills and talent of the technicians that will run the greenhouses. We are offering for free. Anyone who would come to the center would like to learn how to plant new commodities, new varieties, and we're giving it for free. Our technicians are always available, and we have opened our doors to anyone who would come to the facility. The Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center serves also as a laboratory for students who are taking up agriculture courses. The center also houses a rice mill, fish ponds for those who are interested in learning about fisheries, food processing facility, dairy box by the Philippine Carabao Center, post-harvest facilities, AI facilities, a dormitory, and a sewerage treatment facility. It can accommodate people who wish to stay in for a certain period of time and learn more about the technologies in agriculture. The Department of Agriculture has given us infrastructure support in terms of provision of the greenhouses and the processing facility. Naghatag sila greenhouse and nag-establish a processing center para magamit naman sa demonstration farm. The Aklan Provincial Government, through the Office of the Provincial Agriculturist, we are the ones operating and maintaining the facility. We are the ones providing the manpower, inputs, and operations, basically the day-to-day operations, planning, and implementation of the programs and activities in the demonstration farm. The main purpose of our
our demonstration farm is really to encourage farmers, local investors to establish their own farm and to encourage them to plant their own vegetables. And we are glad and fortunate that not only individual farmers but also LGUs have come to our facility and copied or replicated this technology. LGUs, provinces have went here. The Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center is an example of convergence between a local government unit and a national agency, which, if managed properly, could work harmoniously in delivering the needed services to the people. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulat pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.